Samantala, sunod-sunod na ang mga media outlet na nag-project na panalo na si Donald Trump sa US presidential elections. Bagamat iba-iba pa ang tali nila sa electoral votes. Kabilang sa inaabangan ang epekto ng pagbabalik niya sa White House sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo po sa West Philippine Sea. Gayun din ang mga posible niyang pulisiya sa ekonomiya. Alamin natin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa kampanya ni Republican presidential candidate Donald Trump, ang kanyang pangunahing plataporma ay ang pagsasara ng US borders at paghihigpit sa illegal aliens. Kaya sa kanyang victory speech kanina, inulit niya ito. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. We are going to start by all putting America first. Oras na opisyal ng maluklok sa pwesto si Trump, tingin ng ilang analyst, isa ito sa mga unang mararamdaman. Sa datos na sinilip ng GMA Integrated News Research mula sa pinakahuling bilang ng US Census Bureau, nasa mahigit 4.6 milyon ang mga Pilipino sa Amerika noong nakaraang taon. Pero base sa datos ng Department of Homeland Security, panglima ang mga Pilipino sa may pinakamalaking unauthorized immigrant population. Aabot yan sa 350,000 noong 2022. Kaya tiyak raw na may matatama ang Pinoy sa paghihigpit na ito. Pag nanalo si Donald Trump, magkakaroon ng bagong wave of restrictions, and new policies that will constrain immigration to the United States, even for those who are already there. Magkakaroon ng epekto rin sa mga ibang kababayan natin, lalong-lalo na yung mga gustong mag-migrate sa United States. So mas magiging mahigpit. Isa rin sa mga sinisilip ngayon ay kung ano ang magiging epekto ng panibagong Trump presidency sa ugnayan ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Pagtitiyak ni US Ambassador Mary Kay Carlson. In my 39 years in the State Department, I have witnessed transitions from Republican to Democrat to Republican and back and forth, and I am extremely confident that U.S.-Philippine relations will remain steadfast friends and ironclad allies, as well as partners in prosperity, no matter who wins the election in the United States. Ito rin ang tingin ng iba pang eksperto. It was actually during the Trump administration when the United States actually went to sort of tie the Mutual Defense Treaty with the South China Sea in a much more sort of, forceful fashion. Sort of commitment to China and the South China Sea, you'll see a lot of continuity. Sa kanila nanggaling yung term na ironclad. Nung nagda-doubt tayo, di ba kasi may mga batikos na nanggagaling sa dating Pangulong Duterte na hindi maaasahan ng Amerika, nanggaling sa gobyernong Trump na ironclad ang pagkasamahan natin. Ang slogan ni Trump na Make America Great Again, maaaring may implikasyon din daw sa mga magiging pulisiyang pang-ekonomiya ng Amerika. Ang isa pong binabantayan natin sa election sa Amerika ay ang kanilang pong mga trade policy declarations. Pangunahin na po dito si Trump, na nagbigay na po ng deklarasyon na papatawan niya ng matataas na buwis ang mga ini-import ng Amerika papunta sa kanilang bansa. At ito ay kaugnay po ng kanyang pangako na make America great again by bringing jobs back to America. Dati nang nagpunta sa Pilipinas si Trump noong 2017, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, kung kailan ibinida niya ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Kung ano ang implikasyon ng panibagong Trump administration sa bansa, malalaman na lang sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.